Morning mga buddy. So tuloy natin yung cage natin. So this time gagawa na tayo ng yung pintuan niya, tapos install tayo ng yung nipple drinker niya. So let's go. So kung nakikita niyo mga buddy, dito ako sa taas gumagawa ng pintuan niya. Kasi yung iba dito sa may side, sa may harapan. So para sa akin kasi, just in case na kinonvert mo siya into J-feeder, mas magandang nakafix lang dito sa may harapan niya. Kasi dito mo i-install yung J-feeder just in case. So hindi mo na magagalaw yung J-feeder. Hindi kagaya kung gumawa ka ng pintuan dito, tapos ilalagay mo yung J-feeder dito. Every time na bubuksan mo, gumagalaw din yung J-feeder. Compare dito sa taas, pag gumawa ka ng pintuan dito sa taas, hindi mo na kailangan galawin yung J-feeder na ilalagay mo dito sa baba. So mas mainam na dito sa taas ka gumawa ng pintuan nila. Pero depende pa rin sa inyo kung saan nyo mas preferred. So ganito kaluwang yung ginagawa kong pintuan nila. Actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 by 12 to. 9 inches by 12 inches yung haba niya. Tapos yung gagawin kong cover niya, gagawa ka ng 10 inches by 13 para saklaw niya yung lahat ng open. Kasi pag gumamit ka ng mas maliit, o yung just for example, yung gagamitin mo rin yung pinagkatan natin, hindi niya matatakpan lahat sakali. So mabibitin siya. So mainam na gagawan mo na lang siya ng panibagong cover niya. Tapos syempre tatanggalin natin yung mga edges para pag kinuha mo yung rabbit or naglagay ka ng rabbit, hindi sila masusugatan or yung kamay mo hindi rin masusugatan. So kailangan mong i-bend dito or tanggalin mo ng permanent etong mga edges niya para hindi siya nakakadisgrasya. So, ayan mga buddy, ginagrind ko yung part na dito kasi nga hindi kumakat ng yung ginagamit kong sheet cutter. So, kailangan kong i-grind yung sa dulo niya para mas maganda yung pagkakatanggal para hindi siya nakakasugat. So, ganun din yung gagawin natin dito sa tatlong natitira mga buddy. So same size yung gagawin natin dito para pag gumawa tayo ng pintuan niya mamaya, same size din. So tuloy natin mga buddy. So ayun mga buddy, may 4 na butas na tayo. So, pag gumawa tayo ng pintuan niya, gaya ng sinabi ko, at least 9 inches tong butas niya. So, ang gagawin mo, 10 inches to 11 inches para masaklaw niya yung buong butas. Tapos, yung haba niya naman, ito 12 inches. So, ang gagawin mo, at least 13 inches para close niya o masaklaw niya tong buong butas na to. So gawa tayo mga buddy, gawa tayo ng 4 na pintuan. So ito yung nagtanggalan natin mga buddy ng
dito sa may ginawa nating pintuan. So ito yung tinanggal natin. So para makatipid tayo sa welded wire, pwede nating pagtagpihin o pagdikitin ito. So meron naman siyang edges, so pwede natin siyang pagtagpihin, tapos ilalak na lang natin to magkabilaan para at least hindi na tayo magkakat dun sa mga buong welded wire, para at least makatipid tayo sa gagawin nating pintuan. So yun ang gagawin natin mga buddy. So ayan nga mga buddy, nakagawa na tayo ng pintuan nila. So bali 4. So yung mga ginawa kong pintuan pala nila is yung pinagkatan ko ng pintuan nila. So pinagtagpi ko lang, pinagsama ko lang sila. Nakikita nyo may mga joints siya dito. At least makakatipid tayo ng wire na gagamitin. So bali 4. So yung sukat pala nito is 10 inches by 12. So kung itatry natin dito sa butas niya, saklaw niya lahat yung butas. So hindi siya bitin kung ano. So sakto lang. So ngayon mga buddy, ang gagawin natin, kakabit na natin siya. So yung pagkabit pala mga buddy, hindi dapat mahigpit yung pagkakabend niya para maganda yung pag-open. So para hindi siya mabend ng husto, gumagamit ako ng tawag dito, yung pako. Yun yung pinangga-guide ko. Nilalagay ko na ganyan. Saka ko binibend yung wire niya para magkaroon siya ng round shape. At medyo loose lang siya. So, ganun yung ginagawa ko mga buddy. So, ayan mga buddy, nalagay na natin yung isa. Makikita nyo, hindi siya mahigpit. Madali siyang buksan. Madaling isara. Hindi siya yung may sumasabit. So, bali, ganito pala yung pagkakabend niya mga buddy. Kung nakikita nyo, hindi siya gaanong mahigpit. Ganyan lang yan. May space siya sa gitna. Yun yung use nung ginagamit kong pako. Yun nilalagay ko dito sa gitna niya para magkaroon ng space dito sa wire. So ganun yung style ko mga buddy, para hindi siya mahigpit masyado. So napakadaling yun. Tapos kung makikita nyo, lang siya, loose. So natatakpan niya lahat yung butas, including dito sa may taas niya. So yun. So same process mga buddy, ganun din yung gagawin natin sa tatlong remaining door niya. So ayun mga buddy, tapos na yung ating mga pintuan. 2, 3 at 4. 1, 2, 3, 4. So ang next na gagawin natin mga buddy is install natin yung spring lock. So ito yung tinatawag na spring lock. So hindi lang sa mas durable siya, mas rin siya kung talagang naglalak siya ng maigi at hindi makakawala yung ating mga rabbit. Although kung gusto nyo ring makatipid ng konti, pwede rin kayong gumawa ng simpleng mga spring lang or
yung gamit sa wire din, pwede rin gumawa kayo ng improvised lock nito dito sa taas or sa gilid. Depende sa inyo kung saan kayo komportable, pero ito yung ginagamit ko mga buddy. So ready made na siya. 20 to 30 pesos ang isa nito. So bibilhin mo na lang siya, then ikakabit mo, then automatic maglalak na siya. So ituturo ko sa inyo mga buddy kung paano i-install to. So napakasimple mga buddy. Lagay nyo lang siya dito sa gitna. Kung nakikita nyo tong ano niya, may open siya dito. So isasabit lang natin ito sa screen. Ganyan ito. Yung pumasok na siya. Tapos ihilain mo lang siya para mag-lock. Diba, pakita ko sa inyo mga buddy. So ganito lang yung magiging itsura niya. Yan, nakalock na yan. Hihilain mo lang siya konti para buksan. So ganun lang siya, nakasabit lang siya mga buddy. So ganyan lang yan, nakasabit lang siya. Tapos kung ilalak mo, hilain mo lang siya konti, then sabit mo sa pinakalas. So ganun lang buddy yung paglagay ng spring lock. So meron siyang hawakan dito, or yung kung ipipisil mo siya, pipihitin mo siya ng konti para mabuksan. So ganun lang. So ayun mga buddy, lalagay rin natin yung tatlo. Tapos ang next na gagawin natin is i-installan natin siya ng nipple drinker. So ayun mga buddy, inabot na naman tayo ng gabi at i-install na natin yung nipple drinker natin. So kakailanganin natin ng 4 set ng nipple drinker. Pag isang set may kasamang spring, yung mismong nipple drinker, saka yung T-tube or T-pipe. Tapos kakailanganin natin ng black hose. Gumagamit ako ng black hose para iwas sa tawag dito, pagpasok ng lumot, yung dumi na sa loob. Pag naarawan kasi nagkakaroon siya ng lumot, yung green. So black hose yung ginagamit ko para hindi siya magkalumot. Tapos empty bottle, kahit anong size, pero mas preferred ko yung 1.5 or 2 liters para at least mas marami yung niya, may lalagay. Tapos kailangan natin ng glue gun. So ito lang mga buddy yung kakailangan natin sa pag-install ng nipple drinker. So start na natin, lagay. So, ayun mga buddy, nalagay ko na yung 4. So, yung hose na to, bale, nasa 9.5 inches lang siya. Ito yung ginagamit kong size lang para ito yung magsisilbing magbe-bend. Pakita natin. So, ganito yung magiging setup niya kung sakali. So magiging ganito. So magbe-bend to. Saka natin dudugtungan ng hose dito. So inuuna ko munang ilagay isa-isa para at least mas madali na lang pag nag-install tayo. So lagay na natin mga buddy.
lalagay natin yung spring dito. May butas. Itong nipple drinker, may butas na maliit. So, doon natin ilalagay yung spring. Tapos yung spring sa dulo niya. Yung ilalagay natin dito. Bibilangin mo lang kung saan mo gustong ipwesto. So, pang third na butas. So, yung hook ng spring ilalagay ko sa pang-apat. Tapos, saka natin babatakin ng konti. Yun. So, magiging ganyan yung tsura niya. So, same tong tatlo. Lalagay na natin ng ganito. Ayan na siya mga buddy, naka-install, nakalagay na siya yung apat na drinker natin. Dahil 4 holes to or apat na room, so kailangan din ng apat na nipple drinker. So 1, 2, 3, 4. So dadagdagan na natin ng hose. Susukatin mo lang yung pagitan na ito. At yun yung ilalagay natin sa pinakagitna. Actually, hindi ko alam kung anong size ng hose na to. Pero mas maganda kasi yung hose na yung una ko kasing ginagamit. Masyado siyang maluwang. Parang sakto-sakto lang dito sa nipple drinker saka yung T-pipe niya. So pag tumagal yun, nagkakaroon ng leak. Pero itong hose na to, black hose, iba yung size, mas maliit siya. Pero ang disadvantage lang nito, mas mahirap siyang ipasok. Pero yun ang kagandahan din doon. At mas less yung pagkakaroon ng leak niya dahil masikip na masikip. So saktong-sakto yung edge nung nipple drinker. So yung dulo na ito, yung pinakagitnang dulo niyan, dito natin idudugtong yung hose. Pakita ko mamaya mga ano. Kaya gumagamit ako minsan ng lighter para palambutin yung hose dahil mahirap siyang ipasok. Kakailanganin rin pala natin ng ziplock mga buddy. Ito yung pang tatali natin sa hose. So ipapakita ko rin sa inyo mamaya. So ganito lang siya. Meron yung mas malaki, meron yung mas maliit. At least yung maliit lang kasi pang hawak lang naman sa hose na item. Yung binili kong hose pala, 3 meters to. So magkakasya na siya dito sa breeder cage natin o yung 4 holes na cage natin. So 3 meters enough na yon, may sobra pa. Tapos gumawa ako ng
nagcut ako ng maliit na part lang ng hose. Ito yung ilalagay ko dito sa dulo. Kung makikita nyo to, meron at meron siyang open dyan na. So ito yung ilalagay ko dito sa dulo para just in case i-drain nila tong buong hose, uhugutin lang nila to. So ganito lang siya kasimple. Tapos yung remaining niya, gagawin natin dito, bubutasin natin dito ng maliit, saka natin igluglugan itong hose na to. Tapos yung magiging edge nya, ito yung ilalagay natin dito sa part na to. So magiging style. So magiging style ng mga body, ganito yan. Ayan. So dito natin ilalagay yung empty bottle. Tapos dito natin i-connect yung dulo ng hose. So, ganyan yung magiging style yung mga body. Kung napapansin nyo, dun sa baba ko siya nilagay para hindi abot ng mga rabbit. Kasi may possibility na natkatin o kagatin nila yung hose kung maaabot nila. So, tansyahin nyo na lang mga body kung gaano kataas yung hose nyo o gaano kahaba o kung gaano kataas yung nipple drinker nyo. Actually, pwede nyo namang tanggalin. Pwede nyo itaas, pwede nyo ibaba. Especially kung mga kid pa o mga baby pa yung mga rabbit nyo, pwede nyo siyang ibaba para maabot nila. So, naprapractice ng mga rabbit yan. Especially kung nakikita nila yung mother doe nila, yung parent or yung nanay ng doe, ay yung nanay ng mga kids. Pag nakikita nilang tawag dito, sumisip-sip dito sa nipple drinker, syempre yung mga kids niya maku-curious din at ito-try din nilang sip-sipin. So ito, kailangan ko siyang butasan dito mga buddy para magkasya yung hose natin. So ayun mga buddy, nabutas na natin tong empty bottle. At syempre kailangan natin ng takip para hindi pasukin ng kung ano-ano o malagyan ng dumi. Pero kailangan rin nating butasin tong takip niya mga buddy para makapasok ng hangin. Kasi kung hindi natin bubutasin tong takip niya, hindi maganda yung flow ng tubig. So kung may butas siya, may pumapasok na hangin, yung pressure nung paglabas nung tubig dito sa nipple mas malakas. So kailangan rin nating butasin to. So itong empty bottles, hindi naman na natin kailangang bilhin to kasi marami sa basurahan or pag may pinag-inuman kayo ng mga soft drinks, so pwedeng i-recycle nyo as a drinker ng mga rabbit natin. So yun nga, bubutasin natin ito mga buddy. Kailangan lang natin tanggalin yung mga excess nya para hindi pumasok dito kasi may possibility na magbabara sa hose natin. So kailangan malinis tong empty bottle natin, wala mga maliliit na na bato gano'n or mga residue. So
Ang next na gagawin natin mga buddy, ilalagay natin itong hose dito sa kwetan ng empty bottle. Saka natin lalagyan ng glue gun. I-glue natin itong hose na to para hindi siya gumalaw. So let's do it. So ganito yung magiging itsura nung empty bottle natin sa yung hose. Actually, hindi ko pa siya nilagyan ng glue gun kasi hindi ko mahanap yung socket nung glue gun namin. Kasi tatlo yung saksakan na ito. Hindi ko mahanap kung saan ko nalagay yung socket niya. So i-demonstrate ko na lang. So let's say nalagyan na siya ng glue gun, ng glue dito sa puwitan ng sa may hose mismo, sa may pinaka base niya. So nag-prepare na ako ng wire din. Ito yung magsisilbing lagayan natin ng empty bottle dito sa pinakagilid niya. So isasabit lang natin dito sa may gilid para ito yung magsisilbing parang stand nung empty bottle natin para hindi siya nagalaw o kaya hindi siya mahuhulog mismo. So kung nakita nyo, ginawa ko siyang round, tapos hindi ko kinat yung mga excess na wire niya dahil ang magiging purpose nito, ito yung magiging parang net or parang yung hahawak sa bottle. So i-bend lang natin to. I-bend natin lahat. So ganyan siya. Ganyan yung mangyayari dyan. So binend ko lang ng half kasi pag nagbilog yan, parang siya yung magiging net or ito yung sasalo sa puwet ng empty bottle natin. So ganito lang siya. So ilagay na natin mga buddy. Tapos pag naglagay pala tayo nito, make sure na dapat mas mataas yung bottle natin dito sa measurement or sa taas ng nipple drinker para yung flow ng tubig is dire-diretso. Kasi kung magka-level sila nung bote, let's say for example magka-level lang sila na ganyan, yung tubig pag na-reach niya yung level ng nipple drinker tapos yung level ng tubig dito, hindi na siya aagos. So may i-stuck lang yung tubig dito. So dapat mas mataas yung bottle natin compare dun sa nipple drinker para yung flow ng tubig kahit hanggang empty na yung niya, kahit hanggang sa dulo ng laman ng tubig ay laman ng bottle, may re-release niya papunta or may susupply niya papunta sa mga nipple drinker natin. Tapos ito yung pinakadulo niya rin, i-bend lang din natin ng pabaliktad. Kagandaan na itong gagawin nating parang net ng bottle natin is removable siya.
hindi natin i-fix dito. So, ganun lang. I-bend natin siya ng ganito. Kasi, isasabit lang natin siya sa screen. Ipapasok lang natin. Then, hindi na siya gagalaw nito. So, ganun lang siya mga buddy. Hindi na yan gagalaw. Tapos, yung empty bottle natin, magiging pwesto niya. Ganyan yung magiging pwesto niya. Then, yung hose, ito na yung end ng hose, ito na yung pupunta dito sa pinaka unang T-pipe natin. So, ganun yung mangyayari. So, ayan mga buddy, ganito yung magiging setup nung empty bottle natin. Kung mapapansin nyo, yung level nung people drinker saka yung bottle natin is mas mataas tong bottle. Kaya nang sinabi ko kanina, parang yung flow ng tubig is dire-diretso lang siya. So, pag nakalagay ng ganyan, pwede na natin siyang i-measure hanggang saan. Ganyan yung magiging setup ng drinker natin, yung nipple drinker natin mga buddy. So, kung nakikita nyo, napakalinis yung pagkakagawa niya. So, ayan na yung finished product natin mga buddy. Meron na siyang drinker, nipple drinker, tapos naka-spring lock siya yung door niya. Ayan. So, lalagay na lang natin yung clay pot. So, ayan mga buddy. Nailagay ko na rin yung clay pot niya. So, ito yung sinasabi kong full set mga buddy. May nipple drinker with spring lock. And then, meron na siyang clay pot. Pero, yung sa feeder niya kasi, optional mga buddy. Ang ginagawa ko kasi, depende sa client kung gusto nila ng J-feeder, then tatanggalin ko yung mga clay pot niya, then papalitan ko siya ng J-feeder. But, mag-a-add lang sila ng 50 pesos each J-feeder kung gusto nila ng J-feeder yung i-install ko. Yung client natin na umorder nito is clay pot yung gusto niya, so clay pot yung nilagay ko. So ganito yung magiging setup ng breeder cage natin. Ito is 4 holes, tapos ang sukat total na sukat niya is 6 feet. So each division ay 18 inches. Tapos yung lapad niya is 23 inches. Tapos yung height niya is 15 inches. So itong klaseng cage na ito mga buddy, may ano na rin siya. Meron na rin siyang grass feeder,
magpapakain tayo ng grass. May lagayan na dito, magkabilaan. So each yung dalawang hole natin, accessible yung grass sa kanila. So magkabilaan ng grass feeder natin. So yung dalawang cage natin, ma-access nila yung grass o yung mga dahon na pwede nating ilagay dito. Ganun din sa kabila. So yun mga buddy, sana nakatulong tong video na to. Kung gusto niyo gumawa ng DIY rabbit cage, pwede nyong gayahin to. Napakasimple at napakamura lang na materyales. So hopefully nag-enjoy kayo mga buddy. Kung nagustuhan nyo tong video, pakibigyan ng thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button. At the same time, click mo na rin yung notification bell para anytime na mag-upload tayo, ma-notify kayo. So dito ko na rin tatapusin mga buddy. Hanggang sa muli.